Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video. Good news na manatili ka dyan, Madam Claire Castro, dahil mas gugustuhin namin na ikaw mismo lahat sumagot ng mga katanungan namin ng mga nakaraang buwan about nga po dito sa pagkakadawit ni Madam First Lady sa pagpanaw po ni Paulo Tantoco. Ngayon, negative yung nakuha natin, so we will be adjusting to another part, no? We will move again. Kawawa yung ating mga opisyal ng gobyerno. Yung mga kawawa nating Coast Guard, Navy, Police, sundalo, parang pinapower trip na lang. Ang ending po nito, nagsayang lang ng oras, pagod, pera, para lang mapagtakpan itong mga nangyayari sa ating bansa. Ibibigay po namin sa inyo ang floor. Partida kahit wala po dyan si Madam Eden Santos. Sigurado akong hindi mo pa rin masasagot ng tama ang mga katanungan dyan sa gagawin yung press briefing. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Bibigyan ko po muna kayo ng good news. Claire Castro mananatili sa PCO sa kabila ng pagpapalit ng liderato ng ahensya. Oh, saglit lang ha. Okay ka, Alice. Ba't ko nasabing good news? Dahil po dito, sa ginawa po niyang pag-explain o pagtatakip dito po kay First Lady, siya po ay madali lang pong mahahanap para po masagot ang katotohanan dun nga po sa sinasabi niya na wala daw pong kinalaman si Lisa Araneta Marcos nung pumanaw po si Paulo Tantoco. Yari ka dito. Oh, eto pa. Sabi pa niya dito kasi mga lodi, there is no truth to claim that the First Lady was held by any law enforcers while in Los Angeles or in any other places. Naalala mo to, Madam Claire Castro? Ha? Kaya ako po pinapakita sa inyo to mga idol dahil binabalik tanaw po ng ating mga kababayang Pilipino kung paano po dinipensa ni Madam Claire Castro ito po si First Lady Lisa Araneta Marcos nung nasangkot nga po ito si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagpanaw po ni Paulo Tantoco sa Los Angeles. Okay ka lang ba dyan, Madam Claire Castro? Ready ka na ba sa script na babasahin mo kapag nagkaroon kayo ng press briefing? Papaalala ko pa, meron pa. Sabi pa niya dito, so how could she, Lisa Marcos, be involved in any incident abroad, US, on March 11 when she was clearly in Manila? Ito yung hindi ko po makalimutan. Dahil nung nagpa-interview po siya po mismo, si Madam Claire Castro, pinatunayan niya na nandito nga daw po sa Manila si Madam First Lady nung time po na pumanaw si Paulo Tantoco, mga idol. Paano kaya niya ito haharapin, no? Ito po talaga ang aking iniisip eh. Pag hindi po nila napatunayan na hindi nga po siya sangkot dito po sa pagpanaw ni Paulo Tantoco at ang resulta po nito dahil po sa overdose ng cocaine, paano nyo lilinawin sa taong bayan na totoo nga po ang mga sinabi nyo ng mga nakarang buwan bago po magkaroon ng eleksyon? At ito pa mga idol, para naman po hindi po tayo matawag na fake news, ito po yung video. Binabalik tanaw na naman po ng ating mga kababayan kung ano po yung pinangalandakan ni Madam PCO Claire Castro. Sabi po niya dito mga idol, pakinggan nyo mabuti ha. Lady Yusek, wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Yung tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na nga po eh. She's back. Ready for a meeting. Ready for a meeting. Nauutal-utal pa si Madam Claire Castro nung sinabi niya po na meron pong sinend na video, hindi man lang po niya pinakita sa publiko kung anong video po yung sinend ni Lisa Araneta Marcos na patunay na nandito na nga po siya sa Maynila.
Pero eto nga mga Lodi, no, hirap po talaga itago po ang katotohanan sa publiko. Dahil eto na, lumalabas na po kung ano po talagang nangyari dun po sa LA nung time po na pumanaw si Paulo Tantoco. Kaya po para sa akin, good news na manatili ka dyan, Madam Claire Castro, dahil mas gugustuhin namin na ikaw mismo lahat sumagot ng mga katanungan namin ng mga nakaraang buwan about nga po dito sa pagkakadawit ni Madam First Lady sa pagpanaw po ni Paulo Tantoco. Ready ka na ba, Madam Claire Castro? At eto pa mga Lodi, no? Habang lumalabas po yung mga ebidensya, meron po tayo nakita dito. Kung di daw po nag-post ng mga throwback photos sa kanyang Facebook page si Liza Araneta Marcos, dehin sana makyurus ang mga netizens. At eto nga po mga Lodi, ang ebidensya galing po sa ibang bansa na ito nga po ang pagpanaw ni Paulo Tantoco mga Lodi. And po, he was the United States as part of the entourage of Liza Araneta Marcos, First Lady of the Philippines, who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. The MIFF's tribute gala was held on March 7 at the Beverly Hilton. His body is currently being repatriated. So paano ba yan? Kasama po kasi siya dito po sa nangyari kay Paulo Tantoco. So parang ang dating pa dito mga Lodi, hindi po nakatulong yung pagpo-post ni Madam Liza Araneta ng mga throwback pictures sa kanyang Facebook page. Dahil lalo po siyang nadiin dito. Kung maaalala po natin, ito po yung mga pinagpo-post niya na puro po halakhak at tawa ang mga reaksyon ng ating mga kababayang Pilipino. Dito nga umabot po ng ilang milyon ang tawa po ng mga kababayan natin kapag nagpo-post po siya ng mga pictures na hindi po kapani-paniwala. Kaya Madam Claire Castro, ako po'y natutuwa dahil kayo po ay mananatili dyan sa pwesto. Isa ka rin dapat sa sumagot sa nangyayari po ditong paghahanap daw po di umano doon po sa mga sabongero dyan po sa Taal Lake. Ito po ba ay isang hakbang para lang pagtakpan na naman kung ano po ang napakalaking issue na dapat sagutin ng Malacanang. Pero ito nga po, sinapawan na naman po ninyo at nadawit pa nga po dito si Atong Ang. At ito naman po mga tansong talangka, bilib na bilib pa rin hanggang ngayon sa ating administrasyon. Kahit klarong-klaro na. Naawa nga ako dito sa mga opisyal ng ating pamahalaan mga Lodi. Dito nga inamin na nila mga Lodi, negative yung nakuha nila. Pakinggan nyo po para sa mga tansong talangka, para talaga to sa inyo, para naman malinawan kayo na yung issue na ito na binabato kay Atong Ang, para lang pagtakpan kung ano po talaga ang napakalaking issue na dapat pag-usapan dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ngayon, negative yung nakuha natin, so we will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong circumference ng buong search area natin. So that's the update. Kawawa yung ating mga opisyal ng gobyerno. Yung mga kawawa nating Coast Guard, Navy, Police, sundalo, parang pinapower trip na lang. Ganto ang gawin ninyo. Hanapin nyo dyan sa gitna ng Taal Lake yung mga bangkay daw di umano na pinagtatapon dyan. Kawawa nga po yung ating mga opisyal, susunod naman po kasi ayaw po nila mawala ng trabaho. Ang ending po nito, nagsayang lang ng oras, pagod, pera, lahat po ng mga resources para lang po mapagtakpan itong mga nangyayari sa ating bansa. Imbis na paangat na tayo, bigla na naman tayo bumulusok pababa dahil nga po sa ginawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. So Madam Claire, ibibigay po namin sa inyo ang floor. Partida kahit wala po dyan si Madam Eden Santos. Sigurado akong hindi mo pa rin masasagot ng tama ang mga katanungan dyan sa gagawin yung press briefing. Sana naman po sa mga reporter dyan, itanong nyo po kay Madam Claire Castro kung totoo po ba talagang nandito si Madam Liza Araneta noong time na naisasangkot siya sa pagpanaw ni Paulo Tantoco. Hanggang dito na lang po muna mga Lodi. Abangan po natin ang mga susunod na update. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.